Ngayon, silipin natin itong pinangangambahang bagyo sa susunod na linggo. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Cura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Sa kasalukuyan, wala po tayong bagyo o low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Easterlies po ang prevailing weather system natin sa malaking bahagi ng ating bansa sa ngayon. Generally, fair weather po tayo sa buong bansa na po yan. At kung may mga pag-ulan po tayo, isolated o localized na pag-ulan lamang po yan na kadalasang nangyayari tuwing hapon o gabi. At kung titingnan nyo nga itong ating satellite image, napakanipis po ng ating kaulapan sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero meron tayong binabantayan o inaasahang posibleng mamuong sama ng panahon sa susunod na linggo. Talakayin naman natin yan. So base sa ating mga computer models at base na rin sa long range forecast ng Pag-asa, meron tayong inaasahang posibleng pumasok na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. So ito na po yung grupo ng kaulapan na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na nasa malayong bahagi ng ating bansa. Ito po ay designated na ng JTWC ng US as 95W Invest. At ito ay isang low pressure area na rin para sa Japan Meteorological Agency na may layong nasa around 1,400 kilometers pa mula sa ating boundary line. Although malayo pa, pero dahil po ito isang low pressure area na, mas mataas na po ang possibility nito matuloy as a bagyo. Ayon sa JTWC ng US, ito po ay nasa 60% ng probability mag-develop into a tropical cyclone o maging isang bagyo. Nasa medium chance po yan. So narito po ang ensemble forecast track ng GFS para dito sa ating binabantayang sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pinapakita nga dito ang posibleng paglakas nito at maging bagyo bago makapasok pa man sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron din itong pinapakita ang pakanluran o generally westward direction para dito sa ating binabantayang sama ng panahon. Pero again, napakalayo pa po nito at marami pong posibleng magbago sa kanyang kinikilos at lakas. Sa ngayon, meron tayong tinitingnan na general area mula Luzon hanggang hilagang bahagi ng Mindanao. At kung sakaling matuloy ito sa bagyo, meron tayong posibleng direct effect nito midweek hanggang weekend sa susunod na linggo. So narito po ang climatological track o yung kadalasang dinadaanan ng bagyo kapag buwan ng November sa ating bansa. At again, pinapakita nga dito na kadalasan nga kapag buwan ng November, mataas po ang tsansa na sumabit sa lupa o mag-landfall ang mga bagyo dahil sa mga high pressure area na dumadaan sa itaas na bahagi ng ating bansa at sa ating amihan o northeast monsoon. So sa ngayon nga ay napakalayo pa nitong ating binabantayang sama ng panahon sa anumang bahagi ng ating bansa at napakalawak pa rin po ng kanyang uncertainty sa pagkilos at sa lakas. Although that's the case, kailangan pa rin po natin itong bantayan at paghandaan dahil nga kapag mga bare months, mas mataas po ang tsansa na mag-landfall o tumama sa lupa ang mga bagyo na pumapasok o nabubuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Bukas nabayanan po muli ang ating update para dito sa ating binabantayang low pressure system sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Muli ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.